Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating Child It's Sumbo, Stevie. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito na nga yung sinasabi natin mga babayan, no? Okay? No, kita ninyo, no? Sino yung promotor nung rally mga babayan? Nung isang gabi. Diba? Sino yung maingay? Diba? Walang iba kundi si Kiko Barsaga. Diba? O ngayon, ano nangyari? Wala. Natapos yung magdamag, lumipas yung araw, si PBBM pa rin yung Pangulo. Diba? Paano hindi mangyayari yun? Mga babayan. No? Paano hindi magkakaganon? Ilang piraso lang naman sila ron. People power na ba tawag doon, mga babayan? People power na ba tawag doon? Tapos, ang masaklap noon, mga babayan, no? Si Kiko Barsaga, na isa sa mga promotor, diba, late na nga dumating, nauna pang umalis. Diba? O ano tawag sa kanya? Diba? Duwag. Actually, wala lang akong signal dun sa pwesto ko na nakaraan eh. Pero kung may signal ako no, mga babayan, ito rin talaga yung iba vlog ko nun eh. Ano sabi dito? Si Kiko Barsaga umuwi ng bahay. Duwag. Look at his my day. Wala sa rally. Ipinain ng mga maliliit na DDS. Diba? Iniwanan sila sa ere in short. Nabahag ang buntot mga kababayan. Tapos, yung DDS na Tolonges, binaligtad ang kwento. Saan yung unang rally, mga babayan, na sabi nila, Forbes Park? Tapos, bigla naging Dasmariñas. Diba, mga babayan? Ginugulo nila yung tao. Ano sabi nila? No, naisahan si Remulla daw? Si John Vic Remulla? Nagpunta raw sa Forbes Park. Tapos ang pinuntahan nila, Dasmariñas Village. Di ba mga babayan? Sino ngayon ang natakot? Sino ang umiwas? Nakita nyo kung paano sila magbaliktad ng kwento. Di ba? Totoo nun, sila yung umiwas kay John Vic Remulla. Di ba? Yung mga tao nag-aantay sa Forbes Park. Bakit hindi doon pumunta si Kiko Barsaga? Bakit hindi siya humarap doon sa Forbes Park? Na nandoon si John Vic Remulla. Iniwasan, natakot? Nabahag ang buntot? Diba? Tapos pabalik ta rin ng DDS na isahan daw si Sir Remulla. Diba? Sino ngayon yung mga Tolonges na tatanga-tanga? Na magaling magbaliktad ng kwento. Diba mga babayan? Kung talagang matapang at may pinaglalaban itong si Kiko Barsaga, mga babayan, haharap siya sa Forbes Park. Haharapin niya si Remulla kung sino man yun nandun. Diba? May pinaglalaban kayo eh. At saka kung magpi-people power kayo, bakit hindi kayo sa EDSA nagpunta? Bakit? Kasi hindi nila kayang punuin yung EDSA, mga babae. Diba? Alam niyo sa ginagawa nila na yan, nabababoy na. No? Yung people power na salita. At saka yung EDSA People Power Monument, nabababoy na dahil sa kanila. Nawawala na yung significant. No, dati pag sinabi mong People Power Monument, di ba? EDSA Revolution. Di ba? Grabe, iba yung tingin ng mga tao eh. Di ba? Dahil sinasabi nga nila nakapagpatalsik daw ng tawag nila, diktador daw. No? Pero para sa akin, isa sa pinakamagaling na Pangulo, ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr., mga kababayan. At dahil sa inggit nila, no, sa ginagawa ng ating Pangulo, sinira nila. Di ba? Ganun lang naman yun. Pagka-inggit eh. Natural naman na nangyayari yun. Pag naiinggit kayo doon sa tao, sisiraan ninyo. Ganun lang yun. Pinagkaiba lang, no?
pinagkaiba lang mga babayan, ngayon kasi may social media na. Dati mainstream media lang eh. Pag nahawakan mo mainstream media, wala na. Tapos na usapan. Kasi sila lang yung naglalabas ng balita. Diba? So ito, anong nangyari dito? Nabahagang buntot. No, ni Kiko Barsaga. Diba? At hindi lang dito sa rally nangyari yan, mga babayan. No? Hindi lang sa rally. Dahil mismo sa ethics complaint na inihain sa kanya, late siya, mga babayan. No? Anong katwiran niya? Ikinatwiran ng computer games. Kaya late sa ethics committee. Diba? Ito ba yung responsableng congressman? Ito ba yung susundan ninyo? Ito ba yung sinusunod ninyong congressman na sumisigaw? Napabagsakin ang Pangulong Bongbong Marcos? Napaka-irresponsable nito. Mag-isip-isip kayo. Ginawa kayong talonggis nito. Imagine ninyo, no? Nag-rally kayo. No? Inantay nyo siya. Kiko Barsaga ni hindi nga ata tumagal na 1 oras. Nilayasan kayo, iniwan kayo sa ere. Di ba mga babayan? No, ito naman mga DDS, tuwan-tuwa. O nung huli, wala na. Asa na yung ninyo, promotor ninyo? Wala, iniwan kayo sa ere. Di ba? Kung talaga may pinaglalaban siya, dapat naiwan siya doon hanggang maga kung gusto nila. O. Diba? O kahit panahon, hindi nakisama sa inyo, inulan na kayo eh. O, panoorin natin itong kawalang respeto na itong representative na to. No? At grabe, no? Napakawalang niya. Tawag dito, hindi siya responsable. No? Napaka-irresponsableng kongresista to. Kababayan. Diba? Ethics complaint laban sa kanya, hindi niya pinuntahan or na-late siya. Dahil sa computer games, tamang katwiran ba yung mga babae? Diba? Wala, ginugulo lang kayo, no, ni Barsaga. Dapat dito talaga hindi na pinapansin tong tao na to. No, nanggugulo lang kasi to eh. Diba? Yun kasi ang target niya eh, guluhin. No? Siya yung wala na kasi silang makuwang mang-i-influensya siguro. Diba? O, tuloy natin. Magdamagang binantayan ng pulisya ang isang exclusive subdivision kagabi dahil sa isang protesta kontra gobyerno. Dinaluhan niya ni Cavite Congressman Kiko Barzaga pero hindi po yan ang dahilan ng pagka-late niya sa pagdinig ng House Committee on Ethics sa reklamo laban sa kanya at sa isang reklamo niya. Sabi niya, nag-computer game siya kagabi. Diba? At anong klaseng katwiran niya? Anong klaseng dahilan yun? Diba? Mga babayan? Diba? Kaya pala nagmamadaling umuwi kasi may computer game siya. At saan ka nakakita ng kongresista no, na inaatupag ang computer games? No, kaysa doon sa mga dapat niyang asikasuhin. Well, okay lang naman yun. Walang problema siguro doon. Diba? Pero para malate ka sa isang ethics committee. Ethics complaint? Tapos ang katwiran mo dahil sa computer games? Gano'n siya, napakaisip bata. Diba? Nakatutok si Tina Pangliban Perez. Alam nyo, ngayon lang ako naniniwala na kung hindi dahil sa magulang niya, hindi siya mananalo mga kababayan. Sa totoo lang. Ang kailan kayo magbulang-bulangan sa nangyayaring panakawan sa ating bansa. Mula Maynila, nagmarcha ang mga nagpoprotesta patungo sa Makati. Diba? Hindi siya naawa doon. Mula Maynila, nagmarcha yung mga nagpoprotesta. Diba? Doon, galing to doon sa park eh. No? Nagmarcha sila. Inaabangan sila doon sa Forbes Park. Tapos, all of a sudden, biglang lipat sila sa kabila. Nakakaawa kasi yung galing Forbes Park, naglakad papunta doon sa kabila. Diba? Kung saan sila nagrally sa labas ng mga exclusive subdivision doon. Hindi pwedeng hindi kayo masasaktan. Ang kanilang isinisigaw, ibalik ang mga ninakaw na pera ng taong bayan. At si Sandro Marcos! Yeah!
Isa sa mga namuno sa rally kontra... Ibalik daw yung pera na ninakaw sa taong bayan, mga babayan. Di ba? Eh ano sabi ni Marcoleta? Ano ba sabi ni Senator Marcoleta? Wala daw sa batas yun. Administrasyon, si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Diba? Tinatanong siya, ano masasabi niya, no? O anong mensahe niya kay Pangulong Bongbong Marcos? Ganyan yung sagot niya. Tuwan-tuwa yung mga DDS dyan. No, tuwan-tuwa kasi maliliit lang talaga utak nila eh. Di ko nila lahat mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, marami tayong mga kababayang DDS na hindi natutuwa sa ginagawa nitong mga taon to. No, suportado nila yung dating Pangulong Duterte. No, sumusuporta pa rin sila sa dating Pangulong Duterte. Pero hindi yung mga ganitong klaseng galawan. Diba? Dahil ultimo sila no, nadidismayan. Dismayado na sila sa mga ginagawa ng mga kapwa nila DDS. Hindi, mali tayo. Start listening to the people, or maybe you won't have the opportunity anymore if it's too late. Mag-aalas 12 ng hating gabi, dumating ang dagdag ng mga pulis. Unti-unting nabawasan ng mga relihista ng bumuhos ang ulan. Pero nabuo ang tensyon na mag-ingay muli ang mga nagpo-protesta. Ayon sa PNP, humigit kumulang 200 pulis ang nakadeploy sa magdamagang protesta ng nasa 200 relihista. We are observing maximum tolerance. Grabe, mapapababa niyo si Pangulong Bongbong Marcos. Imagine ninyo, 200 kayo. 200 kayo, tapos gagawa kayo, sigaw nyo, people power, pababayin si Pangulong Bongbong Marcos. Smiyo kayo. The problem is, wala namang humaharap na organizer. We are trying to Paano may haharap yung mga takot niya? Diba? Hindi harap yung mga yan. Bahagabuntot eh. Yung mga rallyista lang, no, yung kanilang dyan, ipinampront lang talaga nila yan. Tapos iniwan na nila sa ere. Target kasi nila is manggulo lang. No? Papuntahin yung mga tao dyan, utuin nila, para sila yung magsisigaw dyan. Yan naman mga talonggis na to, no, nauto sila. Hindi nyo ba napansin? Karamihan na dyan mga vloggers. Hindi nyo napansin? Diba? Ang dami dyan, naka-live, mga babayan, mga vlogger. Monitor ko eh. Tinicheck ko kagabi. Tinitignan ko yung mga naka-monitor. Mga vlogger. Karamihan dyan. Karamihan, mga vlogger, mga babayan. For the content, for the view lang, yung kanilang ginawa. to prevent them from getting close to the gate. Kasi mga private private property to. Anyway, nalabas naman nila yung kanilang hinanaing eh. Walang direktang tugon ng palasyo sa nangyaring protesta. Pero sabi nito, ang tangi lamang pong hiling ng Pangulo ay kung kayo magpoprotesta, dapat naaayon sa batas. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Inabot ng hanggang madaling araw ang rally. Inabot ng hanggang madaling araw yung rally, pero si Barsaga hindi ata inabot ang alas 12. At kinaumagahan, late dumating si Representative Barsaga para sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Ethics sa Kamara. We were very busy last night. I was just playing games on my computer. Baka meow. Matatanda ang inireklamo si Barsaga ng mga kapwa-kongresista dahil sa pag-asal umano ng di-akma sa isang kongresista at paglabag sa konstitusyon at House rules. Isa sa mga nagsampa ng reklamo, si House Deputy Speaker Ronaldo Puno, inireklamo rin ni Barsaga, kabilang ang pagsupil umano sa political dissent at paggamit sa litrato ng mga pribadong individual. Bumuo ang Komite ng Reconciliation Subcommittee para subukang pagkasunduin ang magkabilang panig
Pero hindi tiyak kung mangyayari ito. No. I prefer not to settle because I want to try to make my defense there kasi mas maganda talaga pag You want to make your defense, mga kababayan. if we can all air our grievances out and to talk about it. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Tama yun. Gusto niya magharap daw sa depensa, mga kababayan. No? Pag gusto niya, Barsaga, na i-depensa niya. Tapos late siya. Responsable nga eh. Diba? Ganun siya kay responsable, mga kababayan. Diba? Wala. Napuyat daw. Ito pa isang video, mga kababayan. Pakinggan nga rin natin to. Napuyat sa video games, yan ang dahilan ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kung bakit na-late siya sa pagdinig sa ethics complaint na isinampa sa kanya ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sa ngayon, hindi pa nare-resolba ang kaso. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joan Manalo. Parehong matigas at walang reconciliation para kina House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronaldo Puno at Cavite Representative Kiko Barzaga. Kapwa nila ito giniit matapos ang unang pagpupulong ng House Ethics Committee sa reklamong isinampa ni Puno laban kay Barzaga. Sasailalim sa Subcommittee on Reconciliation ang kaso ni Barzaga. Pero ani Puno, nararapat lang na mapanagot ang mambabatas sa kanyang mga naging pag-asta dahil naaapektuhan na nito ang imahe ng Kamara bilang institusyon. We should remind him about the standards of human. Dapat tanggalin na to si Barzaga kung ganyan yung galawan niya. Kasi hindi na nasisira na eh. No? Dahil sa ganyang ginagawa. Ginagawa na niyang circus, mga babayan, yung House of Representatives. No? Alam natin, no? Sabihin natin nagkakaroon nga ng issue ngayon ng House of Representatives. Tapos may ganyan pa na kongresista. No, talagang wala na, no? Talagang nasisira na yung imahe ng House of Representatives lalo't merong ganyan diyan. Human behavior, no? He does not believe he did anything wrong because obviously his standards are much lower than the average person. No. Mas mataas rin. Sakit naman, no? His standard is much lower than average person. Babayan. Para sinasabi na wala ka sa katinoan. Ganun. Wala sa maayos na pag-iisip. Ganun. Parang ganun. Daw dapat ang standards of behavior para sa isang kongresista dahil nire-representa niya ang isang distrito. Sinampahan ng ethics complaint si Barzaga na dati ring miyembro ng NUP dahil sa mga naging post nito na may lewd content at ostentatious display of wealth. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is to the institution. Pero si Barzaga, nanindigan na wala raw siyang maling ginawa bilang mambabatas. I won't be defending myself in the ethics committee if I do believe that I violated anything there. I would prefer not to settle it. Handa rin daw siyang harapin ang kaso at maging ang kahit anong parusang ipapataw sa kanya. Alas 9 ng umaga nagsimula ang pagpupulong ng ethics committee kung saan late dumating si Barzaga. At ang rason niya, We're very busy last night. I was just playing games on my computer. pero bukod sa paglalaro ng computer games, dumalo rin si Barzaga sa rally sa Makati kagabi. Isa siya sa mga nagsagawa ng noise barrage sa labas ng Dasmariñas Village para ipanawagan ng pagpapanagot kina dating House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Representative Zaldico. Anya, kailangan panagutin ang dalawa sa umano'y pagnanakaw sa pondo ng bayan at sa insertion sa 2025 national budget. Isa rin si Barzaga sa humihimok sa publiko na ipanawagan ang pagbibitiw ni PBBM sa pwesto sa gitna ng kontrobersya sa korupsyon kaugnay sa mga guni-guning flood control projects. Hindi kagaya ni Kiko Barzaga, mga babayan. Magpapabagsak sa Pangulong Bongbong Marcos at magpapababa sa Pangulong Bongbong Marcos. No? Yung kagaya nito, nako, malabo mangyari yan, mga babae.
Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Okay, so abangan nyo po yung ating mga next video uploads. Ito muli ang yung Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Okay, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyo. Alright? Peace. I'm Hal.